May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Yeah. Siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ayun, Para so ako, kayo. nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Yes. Good morning and happy Sunday everyone. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Nako po, ito na. BP Sara, meron na ho palang ni-recruit na isang vice presidente na kanyang makakatandem. Ngayon, ang siste, itong vice presidente pala ang siyang gagalaw at kailangan may managot sa lahat ng mga pagnanakaw sa bayan. At hindi lang yun, ha? Yung mga ginawa nila kay Tatay Digong, ha? Kailangan may managot. Sino nagsabi niyan? Ba, mamaya aminin niya ni President Sara Duterte. Oo, simula na. Sabi ko sa inyo, painit na ng painit ang ating politika dito sa Pilipinas. Okay lang yan. Tama lang yan. At maaga, sinabi na kagad ni Bibi Sara na siya ay tatakbo. Bukod doon, ha? Kinakabahan na ho ang mga kalaban, ha? Diyos mio, Marimar. Kabado na. Oh, kita nyo yung isang mama, sa sobrang kaba, kumukuha na ho ng kakampi. Para lang kung sakali na si President Sara Duterte sa 2028 ay umupo na, iwas pusoy ang mama. Simplihan nyo lang. Bakit kailangan mong pumunta? Samantalang kain suka yung isang babae. Ngayon, anong tingin sa inyo? Hindi nga papayag yung, sino ba yung nagsabi na pag nagtandem daw si Pink saka ito si Bonget, hindi raw sila papayag. Naku, ito na. Mas maganda. Simulan natin. Ano ba yung balita ngayon? Ito, tandem Sara Lenny, Sara Amy, parehong kain suka, Aroy. Isipin na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, magandang tandem ang Sara Marcoleta. Oo, nag-ano tayo Basahin niyo yung nag-ano na ako para hindi ako matching. Pero pag naano pa rin, na-matching pa rin eh. Nag-survey tayo kahapon, poll survey. Ang konsepto doon, sino ang the best na tandem sa 2028? Grabe. Sabi ko sa inyo hindi sa pag-aano kasi si Senator Robin at Senator Amy, ika-alyado naman ni President Sara. Pero sabi ko nga sa'yo, mas matindi, matimbang, magaling, maaasahan yung isang senador na yon. Kaya pinili siya ng ating mga kababayan. Balikan nyo, mayroon tayo yung may mga text poll tayo doon. So simulan natin dito, sino ba sa inyo ang the best Vice President ni BP Sara? At mantakin nyo meron pang inuugnay, isang poll 2, ini-endorso ng kakamping, aroy. Woo! Galingan nyo kasi para hindi kayo ma-back to you. At balita natin dito kanya-kanya ng lipatan. Tama ba? Kanya-kanya na gawa ng paraan para makalipat ng kampo. Oo. Ano pa? Mamaya yung interview kay President Sara Duterte, abangan natin. Talagang the best. Oo, hitik na hitik sa takilya. Talagang kakabahan talaga yung mga... kakabahan talaga. Bakit hindi kakabahan? Kayo na humusga. Pasok natin ito. Sa 2028 national elections, lumilitaw ang samot-saring senaryong politikal na tila sinusubok ang pasensya at pag-unawa ng publiko. Sa gitna ng mga spekulasyon, taktikal na maniobra, at tila walang katapusang eksperimento sa mga posibleng tambalan, muling lumulutang ang mga pangalang matagal nang nasa sentro ng kapangyarihan. Sige, sino yan? Ang tanong ng marami, may tunay bang aral na natutunan ang sambayanan mula sa mga nakaraang eleksyon, o patuloy na inuulit ang parehong siklo ng pag-asa, pagkadismaya, at pagbaliktad ng paninindigan?
Naniniwala si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman at kaalyado ng Duterte na si Greco Belgica na magiging good tandem umano kung piliin ni Vice President Sara Duterte si dating Vice President at kasalukuyang Naga City Mayor Leni Robredo bilang kanyang running mate sa 2028 elections. Nako, ito lang ang masasabi natin. Sa nakita niyong sitwasyon kahapon, nagkita ang dalawa, sa tingin niyo, mas magandang tandem pa yan. Hindi ko naman kini-question yung parang, ano ba yun, recommendation ba yun? O nakikita niya? Pananaw lang pala ni Sir Grego. Kasi ito, mahina din ang ano nito persahan nito Hindi ito kagaya ni BP Sara na malakas ang loob. Hindi ito kagaya ni BP Sara na matapang. Pag ito na nasampulan, baka bumigay. Oo, kung sakasakaling itatandem. Hindi kagaya ng magaling matapang, maasahan at totoong nagsisilbi sa bayan. Doon tayo. Kaya nga hinahanap natin at nakita na natin yung isang senador na trial lawyer. Bukod sa trial lawyer, religious member, religious person. Bukod doon, may paninindigan, matapang, may dignidad, respetado. Yun ang kailangan. Tsaka alam naman natin hindi na mangungurakot dahil religious person yun. Hindi siya mangungurakot. Oo, doon tayo. Kung itatandem nila ito sinasabi si Ate Leni at si Ate Ameng, pag-isipan mabuti ni BP Sara. Pero, hindi pa naman tapos, hindi pa final. Pero meron na siya napipinto. Meron na siyang napili. Oo, meron siyang napili. Pero hindi pa niya babanggitin kung sino. Kasi hinihintay pa niyang umuo yung napili niya. Oo, kailangan umuo muna. Pero sana, ang napili niya ay si Senador Marcoleta na. Kung hindi naman siguro si Senador Marcoleta, ipipilit natin yan, Kaya nga lagi ko nga sa inyo, ako hindi po ako member ng INC. Siya lang kasi nakita ko na maasahang tunay. Oo, sa larangan ng yung suporta. Kasi kita nyo, sabi ko nga sa inyo, lagi kong inuulit-ulit. Sa kamera, siya lang nakita ko na dumepensa kay BP Sara. Bukod doon, wala na. Meron doon nakikipagkamay lang. Ngiti-ngiti lang. Pero hindi bumaboses. Diba? Isang dating mataas na posisyon din. Akala natin, makikipagbakbakan sa kamera. Si Senador Marcoleta lang nakita ko na pwede na talagang ipaglalaban niya talaga si BP Sara at ang mga Duterte. Ayon kay Belgica, mahalaga raw ang unity at pagkakaisa ng bansa, at hindi raw maganda na matapos ang halalan ay tuloy-tuloy ang bangayan at gantihan sa politika. Dagdag pa niya, hindi raw mahalaga kung kabilang sa pink side si Mayor Leni basta maayos ang pag-iisip at may kakayahang maglingkod. Aniya, wala naman daw siyang narinig na masamang ginawa si Mayor Leni, kaya't hindi raw masamang kombinasyon ito kung ang layunin ay kapayapaan at progreso sa bansa. Lumabas ang pahayag ni Belgica isang araw matapos formal na ihayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Kasabay nito, lumitaw ang sari-saring posibleng tambalan para kay VP Sara, kabilang sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senador Rodante Marcoleta, at maging ang tinaguriang BFF na kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Nako, ito na. Sa mga sinabi niya, sa mga choices na ito, itinutulak na maging sa BP ni President Sara Duterte, sina Senator Bongo, Senador Marcoleta, Senador Robin Padilla, at Senador Bato de la Rosa. So, wala namang masamang tinapay dyan sa mga nabanggit na pangalan na yan. Pero mas matimbang, sa akin lang sa reaction ko, opinion ko, sariling pananaw, mas matimbang talaga sa akin Senador Marcoleta. Kahit noon pa, noong tumakbo siyang senador. Kasi talagang hindi mo maitatago na ang mama nakipaglaban, nakipagbakbakan sa kamera para lang, dito kay BP Sara. Yun ang nakita natin
'Di ba? Nakita ng milyon-milyong Pilipino kung papaano makipaglaban si Senador Marcoleta kahit babaan na siya ng ano, ng mikropono, kahit bastusin na siya ng mga congressman, 'di ba? Kontraktor, kahit bastusin na siya, nakaway siya ng hopya, nag-away siya ng hopya. Eh, yun lang ang sa akin lang kayo, tatanong ko kayo, dito sa nabanggit na pangalan, hindi natin kalaban itong mga nabanggit na ito. Pero isipin na lang natin yung the best, na talagang tutulong at nakatulong kay Bibi Sara. Lahat naman sila nakatulong, pero sa oras ng mga, alam niyo yun, oras ng mga deliberasyon, bakbakan ng salita, bumoboses kasi si Senador Marcoleta. Oo, eto daw, meron pang isa na ano, inuugnay daw sa kakamping, ini-endorse daw itong si Paul II. Habang papalapit ang usapang 2028, mas nagiging malinaw ang pagkakawatak-watak sa hanay ng oposisyon. Sa halip na magkaisa at maglatag ng malinaw na direksyon laban sa frontrunner, tila nagiging paligsahan pa ng personal na bet at sariling kandidato ang umiiral. Sa gitna ng pag-amin ng ilan na wala silang maipantapat sa lakas ni Vice President Sara Duterte, Ayan na. lumilitaw ang mga panukalang tila mas emosyonal kaysa estratehiko. Ang ganitong galawan ay nagbubukas ng tanong kung seryoso ba talaga ang oposisyon na manalo, o kontento na lamang sa ingay at online na diskurso na kadalasang nauuwi sa katatawanan. Alam nyo, kahit anong post nila sa kanilang pahina, nagsama-sama na sila yung mga taga-mountain, itong mga grupo ng mga congressman, itong mga supporter ng Pink Langaw. Tinatawanan ho ng taong bayan. Alam nyo bakit? Galit ho ang taong bayan. Kaya kung sino i-endorso nito, magagalit panigurado. Hindi naman natin sa ito ho kasi pumunta ng Maynila. Although nakatulong naman siya sa Maynila, sa kay Yorme, nakatulong siya kasi papagawa daw yung school. Reaksyon ho ng taong bayan. Pero wag niyo ho madadamay si Yorme, kasi okay naman si Yorme. Para sa akin, okay si Yorme. Ewan ko sa iba. Kasi pumunta ito sa Maynila, ayan, nadamay tuloy si Yorme. Nananahimik si Yorme doon. Nainis tuloy yung ibang kababayan natin. Nakala nila si Yorme ay bumabalim. Hindi ho. Si Yorme, pagtapos ng eleksyon, tapos na. Trabaho ang kanya. Oo. Ganon si Yorme. Kita nyo? Maganda rin ang ni Yorme. Maganda rin ang pananaw niya sa buhay. Tapos ang politika eh. Pagtapos ng politika, okay. Wala tayong pag-uusapan. Magtrabaho na tayo. Kita nyo yung nangyari sa Maynila, di ba? Bangayan nung politika ay yung kasagsagan ng eleksyon. Bangayan sila ni ate niya. Okay na. Ganun lang. Pero yung iba kasi ginagawan pa ng issue eh. All good siya si Yorme. Para sa akin hindi ko kayo pinipilit. Balik tayo dito. Nagkakagulo na nga ang kampo ng mga dilawan dahil wala silang maipangtatapat sa lakas ni Vice President Sara Duterte. May ilan pa sa kanila ang bida-bida at may sariling itinutulak na kandidato sa gitna ng panawagan ng marami sa kanilang mag-unite, makipag-alyansa sa Marcos, at pumili ng isang kandidato na susuportahan ng lahat ng dilawan, pinks, loyalista, at makakaliwang makabayan bloc. Pero itong isang idolo ng mga kakampinks na legal expert daw ay si Raffy Tulfo ang kinakaladkad at itinutulak na maging pambato sa 2028 na halalan. Ayon sa kanyang post, si Senator Raffy Tulfo umano ang best candidate for the presidency at siya raw ang mananalo sa 2028 presidential election dahil sa tinatayang 30 million subscribers na maaaring Agoy. Ang subscriber, iba yan sa makatotohanang buhay. Okay ka pag ikaw pinapanood sa teleserye mo, sa palabas mo. Pero sasabihin ko nga sa inyo, yung 30 million mo na yan, baka hindi makakuha ng 4 million yan. Tatapat mo, dude, kay BP Sara. Mag-isip-isip kayo, hindi masamang mangarap. Pero mag-ilusyon, yun ang masaklap. Diba?
yari kayo ngayon dito. Bakit? Ito ho ang ito ho yung pananaw ni BP Sara ha. Nag-recruit na ho si BP Sara. Oh. May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Yeah. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Ito ibibigyan natin ng isang magandang mamaya, saglit lang at ako'y, bibigyan natin to ng isang pahapyaw. Itong nirecruit ni BP Sara, hindi pa napapangalanan. Diba? Huwag muna nating bibigyan ng kulay, huwag muna nating bibigyan ng malisya. Hindi natin alam kasi may umuugong na mga Bam Sara, may umuugong na Aimee Sara, may umuugong na Sara Padilla, may umuugong na Sara Bongo. So, yung isang sa kabilang grupo, yun yung nababalita na issue na pwede raw mag-tandem. Hindi pa natin sigurado. Pero itong nirecruit ni BP Sara na to, nakikita niya na kayang gawin yung dapat may managot. Yun ang babala eh. Di ba? Hindi pala babala yun. Ano man tawag? Ikaw, kung tatanungin ka, anong tawag dito na sinabi ni BP Sara? Ako, okay sa akin to. Kasi para yung mga bida-bidang mga dumorobo at yung mga gumawa ng issue kay BP Sara, mapanagot. At yung mga corruption na naganap, maging makatarungan. Ko. Hindi pwede na walang managot. Yun. Yung nire-recruit ko na Vice President, Yan. siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ayun, Para so ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Yun. Meron na kayong hinta, meron na kayong idea. Yung mga nag-group effort, tandaan nyo yung salitang ito. Yung masigasig na nandun sa Air Force, na nagmagaling, yung hihilahin ko yan. Yun ang hinihintay namin ma-back to you. Sino pa? Yung Spock, yung Under. Hihintay namin yan. Oo. Sino pa? Si Balulong, siyempre. Hintahin namin yan. Sino pa? Yung taga Maynila na nagbibida-bidahan. Hihintayin namin yan. Oo, marami pa. Oo, galingan nyo lang ha. Kasi yung isa, yung taga Maynila, wala siyang katigil-tigil. Dire-diretso pa rin siya. Katunayan, nag-file pa nga siya ng pang-apat na impeachment case kay BP Sara. Matanda ka na, hindi ka pa rin nagtitigil sa mga... kilala niyo si Boy Dila. Ito lang masasabi ko. Ano tawag dito? Meron na namang may maraming sausawera eh. Kilala niyo ba ito? Itong mama na ito? Nawala. Ito. Meron siyang question eh. Ano ba yung question mo? Bakit? Ba't ka tatakbong presidente? Ano ang mga programa mo? Wala ka namang ibang sinasabi. Wala ka namang ibang plano. Wala ka namang laman. Empty bankrupt politics. Dinadala mo lang ang naratibo ng ang tatay ko na kulong. Yung mga ganyang naratibo lang. Kami naman magtatanong, bakit ka sumasawsaw sa politika? Sa bagay, tumakbo pala to, talo, no? Tama ba? Talo ba to? Talo ka, di ba? Oo. Tatanong kami. Bakit ang lagi kang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw pagdating kay BP Sara? Pero sa issue ng magnanakaw doon sa mali-malitang pera, hindi nyo tinitignan. Sa bagay, tandaan mo lang sinabi ni BP Sara, ha? Dapat may managot, ha? Tandaan mo, sinabi sa video. Huwag nyo kakalimutan, parang 2.5 years na lang, at darating na yung yung back to you. BP Sara, sino kaya ang katandem niya? Alamin natin.
May nirecruit ako. Yan na. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan Tabahan lang na ang natin yan. sasabihin ko. Diretso na yan. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Maganda yan. Maganda yan. In terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, Grabe. dapat merong long-term na continuity. Yan. Tama. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Tama nga Kasi naman. kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Tama. Tama. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon, konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga, Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM, konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang, lalong gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Grabe, Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Nabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito nga na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Nako. Grabe. Huwag naman po. Hindi ko gusto yun Tama. para Tama. sa ating mga Tama. anak. Kita nyo, galing talaga ng ating BP. Kasi sila, itong mga nakaupo, ganun ang mentalidad eh. Wala kaming pakialam dyan. Pagkatapos ng termino namin, okay na, kumita na kami. Si BP hindi eh. Kita mo, long term nga. Para mabago ang Pilipinas. 30 years. In span of 30 years, kailangan. Kaso nga lang, yung continuity, nasira na. Oo, dinala na ng pangarap na lang. Dahil puro pagnanakaw ang nasa utak ng mga sayang ang ginawa ni Tatay Digong. Di ba? Tuloy. Natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024 at 2023 budget. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa Grabe, no? mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ganun talaga eh. Mm. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope? 'Di ba? Kasi 'di ba, 'di ba? Yung mga kabataan, 'di ba? Yung mga
yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo. There'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Grabe. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupusuang Yan na. Vice President? Butong hininga si BP si President Kasi wala naman yan sa listahan. Wait, sandali Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang kasi tinanong niyo na Ayoko rin naman na may ni-recruit ako. Hanggang Yan. dyan lang Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Ni-recruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Ayan na. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Maganda yan. Sasabihin na lang sa atin ni VP off-cam. Oo. Pero yung sinabi mong walang second passport, Oo. walang matatakbuhan. Ano paki-explain pa further yun? Oo. Madam? Pansinin nyo sa mga mayayaman, di ba sila, napakadali sa kanila na bumili ng bahay sa iba't ibang bansa. Kahit yung mga congressman, madami dyan may bahay sa ibang lugar. Tapos, yung mga kamag-anak nila o yung mga immediate families nila may second nationality, dual citizens. Diba? Hawak nila pasaporte ng Pilipinas, hawak nila pasaporte ng ibang bansa. Huwag na tayo magbanggit kung ano, kasi sisikat yung bansa. Diba? Tapos, napakadali ba sa kanila na pag magkagulo na tayo dito, pupunta lang sila doon? Sa ibang bansa, doon sa bahay nila, kasi may residency yung anak, yung asawa, yung kapatid, yung pamangkin. Meron akong townhouse dito sa bansa na ito. May villa ako doon sa bansa na doon. Napakadali para sa mga politiko, mga may kapangyarihan, mga mayayaman, na ganun yung gawin nila. Pero paano tayo? Tama. Paano tayo na wala tayong ibang option, wala tayong ibang choice, kundi manirahan dito sa Pilipinas. Wala tayong dual citizenship. Wala tayong isang malakas na passport na gagamitin natin. Lalayas lang ako dito pag, nagkagulo na itong bansa na ito. Meron naman akong fallback doon. Paano yung mga ganyan? Ang dami nun. Ang dami natin. Ang dami natin na ganun yung buhay natin na parang nakaangkla tayo dito sa Pilipinas. At hindi tayo susuko dito sa Pilipinas kahit man magkagulo na. So paano tayo? 'Di ba? Dapat bigyan natin ng pag-asa yung mga walang ibang option Yun. kundi ang manirahan sa Pilipinas. Tama. Isipin niyo mabuti mga kasama. Ang ganda ng pananaw sa buhay ni Bibi Sara. Hindi lang pansarili. Kasama ang mamayang Pilipino sa kanyang pinapangarap na maging maganda at maayos ang bansa. Isipin niyo inisip niya yung maganda sana kung napagpatuloy
yung continuity na proyekto ni Tatay Digong, kaso wala eh. Inuna ang pagnanakaw eh. Nasayang lang. Di ba nangako nga si Bangag na ipagpapatuloy. Yun ang pangako niya sa stage, di ba? Sa Parañaque. Pangako ko, ipagpapatuloy ko ang nasimulan ni PRRD. Unggoy, ano na nangyari sa'yo? Kaya sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Kaya ako, doubt ako eh. Nung dati na wala eh. Nabudo lang talaga eh. Ano gagawin natin? Siyempre, kailangan, pag nanalo ang BP, kailangan kakampi ang presidente. Mali pala. Di ba? Kasi ang labanan kasi nun, pag ang presidente, iba ang BP, aray, magka-watak-watak yan. Sino ba ang tumakbong presidente nun? Si Lenny. Kung si Lenny nanalo, mas maayos pa, walang impeachment. Kaso nga lang, nabudol. Kaya kung mabot ka sa video na ito, sabi mo saan lugar ka. Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga ha. At huwag mong kakalimutan mag-like, share, subscribe. Oo, hit mo na kagad yung bell. Yun ang importante. Kasi para nakakatanggap ka ng notification. Araw-araw yan ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.